Alamin naman natin kung ano ang mga dapat gawin kapag may tumamang sama ng panahon o lindol. Makakausap natin via Zoom ang isang eksperto sa emergency management na si Dr. Ted Esguera. Magandang gabi, Doc Ted. Hi, ma'am. Magandang gabi. Okay, Doc Ted, nako, thank you for sa inyong pagpapaunlak. Maraming nagulat dito sa lindol na naganap bago mag-alas 10 kagabi. Ano ba dapat yung mga dapat gawin ng mga tao kapag ganitong may 6.9 malakas na lindol? Una, no, doon muna tayo sa paatras kasi wala po tayong justice kung anong gagawin natin sa 6.9 or 7.2 or what. Kasi lagi na po natin tinuturo, although marami pong maneuver sa lindol. Una kasi, nasanay tayo, pag nag-earthquake drill, company or work site. So, pero meron tayong NSET, National Simultaneous Earthquake Drill, nagpe-perform tayo doon sa work site. Ang big problem, nagpe-perform ba tayo sa family level? Kaya nakita nyo, paano tayo nataranta, yung mga pamamahay, paano mag-evacuate kasi hindi tayo hinog sa ganong preparedness. Number 2, yung pag-prepare natin, karamihan favorable, day, araw. Paano sa gabi? So ano ang ating forma? Tapos wala tayong worst case scenario. Paano yung succeeding hazards? For example, namatay talaga ilaw, katulad nangyari sa Cebu. What's next? Kaya yun po, hindi ko po sinasabi may kasalanan tayo. Kailangan lang siguro i-expand natin yung ating imagination on how to do that. Kasi ayoko naman na magsabi ako na may mali. Kasi una, medyo mababa pa rin ang ating culture of safety and culture of survival. Parang hindi siya. Siguro dahil economically, alam niyo Ninya and Jack, mas busy tayo pag kumita tayo to put food on the table rather than invest on preparedness. Hindi po ito masabi nating kasalanan talaga. It's just because economic level, parang nagbago yung psyche natin. Hindi tayo katulad ng Hapon, ng Singapore, ng Israel, at ng Switzerland when it comes to readiness in times of several hazards. And yet, tayo po ay kilala bilang disaster prone and we are in the Pacific Ring of Fire. Kumbaga, dapat tayo ay maging handa sa mga ganitong sitwasyon. Tama po kayo, usually nga sa mga schools, sa mga offices, nangyayari itong mga drills na ito. What about your own family? Katulad nito, 10 p.m. ng gabi, ang kasama mo, syempre, you would think nakauwi ka na ng bahay. Ang kasama mo yung pamilya mo. Oo, sa mga ganitong sitwasyon, sige nga, Doc Ted, hopefully hindi naman huli pa ang lahat sa amin na nakikinig sa iyo ngayon. Ano po ang advice po ninyo on the family level? Okay. Meron po tayong tinatawag na shelter in place versus evacuation. Ang shelter in place, Ninya and Jack, merong kaguluhan, particularly earthquake, kaya naman, hindi ganong kalakasan, at we do not get out of the house or we get out dahil medyo pero intact lahat, hindi naman tayong ilaw, bumalik tayo sa loob. Okay? Shelter in place, doon lang tayo. Meron namang evacuation. So maraming klaseng style of evacuation. Yung evacuation per se and the dynamic evacuation. Yung dynamic evacuation medyo hindi uso sa atin. Ganito po yun, makita natin sa Cebu. Nag-evacuate, pero nasa gilid ka rin ng gusali na kung may aftershock, pwedeng bumagsak sa iyo yung mga wicked materials. Pag sinabi pong dynamic evacuation, paglabas ko, nasa gilid ako ng mga mahabang building pa, nakatunnel pa rin, move lang ako ng move, may aftershock, move ako ng move until I can go into an area na wala nang pwedeng bumagsak. Yun po yung sinasabi kong dynamic evacuation. Ngayon, pag nag-evacuate tayo, may problem. Meron po tayong mga designated evacuation area. Usually, nagagamit natin ito sa pagbabaha. The problem is the lindol. Yung designated evacuation area, pag tinamaan din at nasira, where is your secondary evacuation? May hindi naman tayong problema sa Pilipinas kasi karamihan ay hindi pumupunta sa evacuation center. Yung karamihan sa atin pumupunta sa kamag-anak. Gagawin po natin ngayon yon. Kung meron kayong mga kamag-anak na hindi affected, doon muna tayo. Huwag tayong makigulo kasi una, very uncertain pa kasi ang dami-dami pa pong aftershocks. No? At pag walang ilaw, diyan nagkakaroon ng maraming trouble. Ano yon? Pwedeng mabawasan yung monitoring skills mo kung meron pa bang mga kung anong klaseng sakuna, no? Kasi wala kang hindi na sa charge ang cellphone mo. Pangalawa,
diyan nagkakagulo, no? Na pwede magkaroon ng looting, mga incursion sa bahay, no? Yung mga worst case scenario katulad ng nakita ko po nung nasa Haiti 2010. Opo. So marami pong hazard yung earthquake. Kaya titingnan natin paano natin matugunan yung next hazard ay hindi mangyari. Kaya yung respond din ng gobyerno mabilis po. From time to time, itong araw nakailang lipad ang C-130, nagpapadala ng mga tao doon kung ano yung mga needs assessment at mga ano. Ako nga, umuwi nga ako ngayon kasi tumawag po yon from the office of the secretary kay Sec Gibo, no? Nakiusap sa dating secretary Tony Loizaga. Tinap ako mag-respond to nakabuo ng team. So nakabuo po ako at most likely lilipad kami bukas ng alas 6 ng umaga to conduct search and rescue and field medicine na intervention. And Doc, paano kaya yung ginagawa katulad yung nakita namin na video na nung nagkaroon ng guho, paglindol, ay nilabas yung mga pasyente. Ang sinasabi nga ni partner niya, paano yung mga aparato na kailangan nila ng kuryente? Yes, pwede mag-provide ng ilaw. Pero paano yung kanyari sa mga nursery, di ba? Sa NICU, yung mga nasa ICU or yung mga nebulizer, paano nila yan, sir? Ano yung masasuggest nyo pag kunyari mag-evacuate ka ng isang pasyente mula sa ospital? Sige, atras muna tayo. Kailangan po, katulad sa Israel, meron po silang mga stand-alone. No? There are two things, stand-alone. Yung stand-alone hospital nila ay hindi po basta matibag-tibag kahit bombahin mo. Kasi nasa war doctrine sila eh. Kailangan mahusay. Meron silang mga tunnel na ang conversion nila ay nasa ilalim ng tunnel and the supplies are there. So yun po. Number two, dahil alam natin na mako-compromise yung hospital, particularly dito sa Manila, kailangan po mag-adjust tayo ng gamit. Katulad ko po, yung gamit ko ay mga portable. May portable ventilator, portable lahat na ruggedized, no? Very robust. Pagtanggal po yan, the AC/DC po yan. It can function with a battery on few hours, 2 to 4 hours. So may buying time. Or you can convert it to manual. For example, nasa ICU, support, may ventilation support. So you do manual. Wala tayong magawa. But if we ready ourselves to get equipment na AC/DC ang capability, maganda po yun. Yun pa yung kino-convert natin ngayon. Which alam po ay nandun na po tayo kasi lately po yung ating Department of Health ay naaprubahan na po ng World Health Organization na merong capability to stage a field hospital na ganito ang kakayanan. So actually we are slowly improving naman. Nagkataon na abutan lang tayo ngayon and we are not yet hindi pa naka-full take-off sa buong mga government hospitals. But we are moving towards that thing. Sa private hospital, I think there are endeavors na ginagawa ng Makati Medical, they're very aggressive ba itong Makati Med, no? Tapos yung isang ano rin na nakita ko na may mga tents itong anong hospital ni Mo Ali? Medical City. So meron tayong mga hospitals na nagre-ready na rin for war and ready for and there are doctors na marami na ping doctors na tinrain on field medicine na rin. Hindi pa naka-full take off but we are going there. So I'm happy na we are practicing or reconverting ourselves like our neighbors like Singapore, Malaysia. Malaysia is very good. Okay. That's why Malaysia nakakapunta sa ibang bansa, they have Mercy Malaysia and they have an ICU in the field. ICU in the field. Wow. Oo. Yeah, Mercy Okay. Malaysia. Opo. Alright, Doc Ted, paano naman, kanina may nakita tayong video habang nagmamaneho, at doon ka, di mo naramdaman yung pagyanig habang ikaw ay nasa daan. Ano po ang advice nyo pag ganyan po? Katulad yung mga motor na tumigil at naghawak sa rails ng tumumpa sila. bridge, At yung sasakyan huminto. Ano po ang advice nyo pag ganyan, nasa daan? Okay, two things. Doon muna tayo sa mga anything na magsususpend, like a bridge or a skyway. Skyway muna ako. Gagayahin ko yung nangyari sa Kobe. Pag nasa skyway po tayo, kahit saang daan kayo, pag sa skyway, mas medyo magalaw po yun. Pag nasa lupa, makikita niyo yung galaw na para kayong may flat tire sa sayo. Ang makikita nilang, habang nagmamaneho, yung paligid, pag nakita niyo nag-sway, you start to slow down. Huwag po kayong pumreno kaagad, baka sa masundutan kayo sa likod. Slow down and go to the side. Ito yung key ha. Huwag niyong patay na makina. Hinto, observe sa paligid. Bakit? Hindi patay na makina. Baka kasi nasa gilid sa gilid niyo ay tall structures or you are under the bridge. Then you slowly maneuver pa muna. Na wala kayo sa under the bridge, no? Or anything that might fall onto. That's one.
Kung nasa skyway kayo, same principle, slow down and stop. Pag stop ninyo, kailangan naka-seatbelt lang kayo, hold tight, and pagsayaw, pag alam mong hindi huminto at nakikita mo nang merong mga sumasabog somewhere kasi bibiyak yan, please turn off their engine right away. There's nothing you can do. Stay in the car kasi in case nilipad ka, rely on the bags na mag-explode sa bags mo para masuportahan ka and the seatbelt kasi para ka lang nahulog sa bangin. Kasi kung lalabas po kayo, mas na more madidisgrasya kayo. Bakit? In case natumba, like Kobe earthquake, lumipad ka, lipadin yung sasakyan, baka sa sasakyan sa'yo maglanding. The safest way is in the seat of your car. You strap and you can hold onto ganun po ang ating posisyon. Sa motor, tama ginawa nila, tumba ang motor, patay ang motor, tumba ang motor, tripod position para hindi kayo tumbahin. And then, tingin sa ibabaw, gilid, kaliwa, kanan, likod, baka may matumba. And then, kung may mga structures katulad ng kotse, gumilid po kayo sa kotse. Kasi kung may mahulog, at least sasaluin ng bubungan ng kotse or in between cars. Okay, ganun lang po tayo kasi there's nothing I can do with a motorbike. Tama po yung ginawa ng motorbike, nakita ko po. Ganito rin, nandun kayo sa gitna ng bridge. Gumuho yung bridge, worst case scenario. Pag guho ng bridge, alam mong guguho siya, release your, hold on to your car. Pag bangga, wag lang kayo ma-pass out. Hindi kayo ma-pass out po kasi hindi babangga. Okay. Okay. Naku, parang importante. Nawala yung Ganda, napaka-interesting Oo nung nga eh. sinasabi niya. Doc? Okay, ganito po. Ayan po. Hindi po hello? Yes, Yes, ako, Doc. go ahead. Okay, so ang nangyari, hindi po basta-basta kayong wala ng malay kasi nakastrap kayo. So this is what you will do. Pag oras lumanding kayo sa tubig, kung ano man ang forma ninyo, release your seatbelt. Kung ang landing sa tubig ay pa rin yung sasakyan nyo, go to the back and prepare to smash the window at the back. Okay? Okay. So ganun, bakit? Kasi ang sasakyan susubsub po yan kasi ang makina nasa harap. You get out. Okay. Kasi ang problema, pag hinintay mong lumubog, sinira mo yung salamin, pagpasok ng tubig, unless you are well-trained like a special forces, you can get out. But you are a panicking guy. Bago mapuno ng tubig ang sasakyan, pumunta ka na muna sa itaas and find ways to float para huwag kang lumubog kasama sa sasakyan. So, ganun po. Okay. Okay, Doc Ted, paano naman kung malapit ka raw sa beach, no? Or nasa dalampasigan ka sa gitna ng Malakas na lindol? lindol. Oo. Gaano ka-eksiro yung panahon para lumikas kung may banta ng, for example, tsunami? At paano malaman kung may tsunami? Kasi tinalaman natin sa mga pelikula, parang Atras nawawala muna siya eh. yung tubig. Oo. Yet, ganun ba talaga nangyayari, Doc Ted? Okay. Doon tayo sa tsunami na pagandahin natin, yung makakaporma kayo. For example, sa Manila Trench, which you have a lead time of 30 minutes or more. Pag nangyari yon. Ang West Valley Falls sa Manila, wala pong tsunami, nasa gitna po ng lupa yan. Ang Manila Trench doon. So ang tsunami po, ang occurrence ng tsunami, literally, parang baka hindi mo yan alam. Unless you are really on the shoreline, you saw or you see the receding of the ocean, nagbago yung behavior, you just have to run away to the tsunami evacuation corridor. Yung ating isang island po natin dito, yung yung maraming lansones? Maraming lansones island? Laguna, island ba? Hindi, island. Island. Gimaras? Hindi. Letter C. Letter C. Letter C. Nako. Medyo. Okay, anyway, Camiguin? meron po siyang mga Camiguin. Yes. Meron po siyang mga evacuation lane. Hindi po lahat sa Pilipinas meron. Kaya po ang masasabi ko lang Ninya and Jack, siguro it's time nag-establish tayo. Kasi una, hindi po natin alam kung may tsunami. Halimbawa ako, nasa interior ng Manila ako, lumindol. Paano ko malaman may tsunami? Wala ako sa shoreline. Yung ibang nasa hindi ganong malapit sa dagat, hindi naman nila makita. So that's the big problem. Why? In Japan, merong sensor to know there's tsunami. Sa atin, it takes time pa kasi we lack sensors to detect the tsunami. Nakabuhay po yan eh. At it needs lots of buoy to know the pattern of the tsunami. At hindi pa natin na perfect yan, unlike sa Japan. And it's hard to perfect that means and Jack because Philippines has the fifth longest shoreline on earth. We will really exhaust lots of funds to put up lots of buoys around our oceans to detect tsunami kasi on the east part of the Philippines and the west part of the Philippines are potential tsunami generators kasi may mga trenches po doon. Yes. Kaya that's the dilemma na meron tayo.
And Doc Ted, huling tanong na lang mula sa akin, no? Sabi nga namin ni partner niya, tuwing naririnig ko yung JICA report na sinasabi, sinasabi na maraming mamamatay sa Metro Manila once na dumating yung the big one. At sinabi nga, medyo outdated na ang study na ito. Nakikita niyo ho ba na ganun pa rin karami? Or medyo nag-improve na ho yung chances ng mga residente ng Metro Manila na mag-survive sa isang the big one? I cannot say improve because we are at the mercy of the power of the earthquake. Gaano kalakas siya. Number two, the density of the people. Kahit ready ka, napagitnaan ka ng hindi ready na population, tapos ka pa rin. Kahit ready ang household mo, napagitnaan ka ng mga building na hindi sumusunod sa building code, tapos ka pa rin. Kahit ready ka, napagitnaan ka ng mga, sabihin nating, lines na kung saan is nabarahan, yung support lines, may ipit ka pa rin. So, iyan po yun, napakaraming factors po. Kaya wag po nating sabihin na merong clear numerics how ready we are. Ito lang po masabi ko para lang meron tayong assurance how we can be ready. First and foremost, right now, you need to talk to your family. Simple lang. May mga bahay na okay pang tiran sa Cebu. I will use Cebu. Kahit walang ilaw. Babalik po tayo sa bahay kasi nagkalabo-labo po tayo, kulang po tayo sa evacuation center. Balik tayo sa bahay, huwag kayong matulog sa kwarto ninyo. Mag-ipon-ipon na tayo sa sala, buong pamilya. Para doon lang, ipon lang, may kandila, tapos matulog tayo, iwasan natin magkaroon ng secondary hazard, madengge tayo kasi wala electric fan. Pag nag-tremor, we can easily get out. Let's start. Kung hindi kayo nakagawang go bag, let's create go bag. Para sa worst case scenario, kung kailangan natin, we have to leave the place, may go bag kayo para may buying time kayo, tubig, first aid kit, damit while you are evacuating to a more safer area. Next thing, let's establish protocol, communication, and none. Yung pag sinasabi nating offline, ito yon. Tatawagan ko si Ninya, tatawagan ko si Jack, "Uy, papunta ako sa Intramuros, doon tayo magkita-kita." That's good kasi may cellphone. Kung walang cellphone, alam natin magkita-kita tayo sa harap ng Mapua sa Intramuros kasi meron tayong offline protocol. I think pinapahinog natin. Yesterday, kasama ko po si Bacolcol. We were in Ayala teaching earthquake. Kaya parang nangyari. Preceding that, a month before, nandun po ako sa Meralco, nagsalita po ako what to do on day 7. Okay? Day 7. Opo. So ngayon ang pinag-uusapan na how to do yung business continuity or yung sustainment. Yan na po tayo ngayon. Hindi pa tayo hinog. Tinuturo ko lang kasi pinapractice namin yun. What to do on day. Okay. Okay. Doc, mukhang sumama ang signal nyo. Doc, sige. Again, medyo kapos na rin po sa oras. Doc Ted, again, maraming salamat sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita at napaka-enlighten yung mga nanonood kung anong dapat gawin nila tuwing may emergency. Maraming salamat, Doc Ted Esguera.